Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Panoorin nyo ito, paliwanag ni Sasa. Panoorin nyo, napakaganda nito. Hanggang ito ay tumatak. Bibigyan ko lang kayo ng kaunting side note. Ako po'y nangihingi. Nang? Okay? Nang ano, Gcash? Sorry. Proposed 2024 budget ng Kongreso. Sorry naman. Para malaman po natin kung ilang bilyon po sa 2024 ang mapapasailalim na naman sa legalized corruption ng Kongreso. Legalized corruption? Hindi po ito nakapubliko pa. Nakakapagtaka kung grabe. magkano ang gustong budget ng Kongreso Naku po. na for sure ay mapapasama sa kanilang legalized corruption. Naku, legalized. Ano nga ba itong legalized corruption nito? Hello Sige nga, ano nga yan? Taxpayers na nasa Zamboanga del Norte at iba't iba pang taxpayers. Ano ba yung legalized corruption na yan? Po ang lahat mula ordinaryong manggagawa at malalaking CEO. Bakit ito legalized corruption? Bakit nga? Po kayo ng maiksing kwento. Okay? Sa hindi nyo po alam, ang Kongreso po ng Pilipinas ay nagpasa po ito ng tinatawag na Concurrent Resolution number 10 yan? Noong 15th Congress. Ano yan? Okay? Ito po ay pinasa noong 25th of July 2011. Okay? Ngayon, dahil concurrent resolution po ito, dapat ito ay may pagsasang-ayunan po ito ng Sabihin mo! House of Representatives at Congress.
So, kaya makikita nyo dito, ang concurrent resolution nito ay adopted by the Senate and the House of Representatives on August 24, 2011 para sa Senate at para sa House of Representatives February 1, 2012. Naku, grabe. Ayan. So, ano bang nilalaman po ng Sige resolution nga, ano ba yan? ito? Okay. Ito pang title, no? Maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocation of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Nako. So, anong Ibig sabihin lang yan, classified. Sa Tagalog ng classified, sabi ni Eleanor Dalen, pwede tumahimik ka muna. Madam Eleanor, kung gusto mo akong tumahimik, pumunta ka na lang sa page ni Sas, doon mo panoorin. Nandito ka eh. Siyempre, dadaldal ako dito. Madam Eleanor, doon ka na lang sa page ni Sas. Pakinggan mo siya. Walang pipigil sa'yo doon. Walang banat bay doon. Okay. Anong ibig sabihin nito, Sas? So, anong ibig sabihin po niyan? Okay? Yung resolution po, gusto lang niyang i-maintain. Ibig sabihin, bago 15th Congress for the longest time in our political history. Ano? Napakahabang panahon. Ano nga? Okay? Ang accounting at liquidation ng bawat isang miyembro ng Senado at House of Representatives ay classified. Ibig sabihin, hindi po ito publicly available. Nako, patay tayo dyan. Yan ang tinatawag na legally corruption. Eto malupit. Eto lang, makinig kayo ha. Eto ang pinakamalupit. Sino ang gumawa ng batas na yan? Sila din. Ay, nako. Isipin mo na mabuti to, ganyang kalupit sa bansang Pilipinas. Gawa tayo ng batas. Ano yung batas na yon? Para protektahan ang sarili natin. Bawal! Ano? Bawal ipalandakan ang budget ng bawat isa sa atin. Ayos mo, Brad! Iba ka! Ibang level yan, Brad. Para kang gumawa ng batas na bawal. Parang yung mga asawa natin dito. Ano yung mga asawa natin dito? Kunwari, yung mga lalaki dito. Gagawa ng batas. Anong gagawin mong batas? Kunwari, mayroong batas sa bahay nyo. Ano? Bawal humindi ang asawa. Pang sarili yung batas. Diba? O kaya ano? Bawal maghugas ng pinggan ng mga kalalakihan. Pambira. Akala mo gagawa ng batas para sa sa kakaunlad ng pamilya mo. Kunwari gagawa ka ng Dito bawal usisain ng budget na matatanggap natin. Classified. Ibang level kayong mga kongresista natin. Talagang law, sabi nga nito ni Claire, law to protect corruption. Yan, sabi ni Garski, pwedeng mag-subscribe sa Viva Max ang mga asawa. Hoy, Garski, pati daw mga nanonood sa Viva Max, didemanda na. Yari kayo. Hindi lang yung mga nandun. Classified. Okay? At ang dahilan kung bakit nila gusto ito, bakit? ay makikita natin. Saan? Okay? Makikita natin sa sponsorship speech noon. Nino? Ni Senator Lacson. Nako po! Okay. So, ito ang sponsorship ni Senator Lacson noon. Okay. Ito po ay journal. Okay. Journal po ito ng Senado na may date na Wednesday, August 24, 2011. Nako, patay dyan. Okay. So, ang sabi niya, kaya daw dapat itong gawing classified. Bakit nga? Kasi daw, delicate nature ang kanilang mga ginagawa. Delikado daw. Okay? Sa mga gusto pong magtanong, okay?
nagbotohan po ang Senado noon. Ito no wonder, mga kaibigan, mga kababayan, this revelation is simply reason for you and I to desire to be a congressman and a senator. Hindi, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya naman pala, ang daming gustong maging congressman at senador. Kaya pala yung isang abogadong talunan, tiran ng tiran ng senador kasi gusto niya palang maging senador. Kasi siya gusto niya baguhin yung yung age of sex. Kaya niya pala gusto kasi classified ang budget ng mga senado. Kaya naman pala. 15th Congress ito, 2011. At wala pong nag-object na senador. Walang nag-object. Okay? Ganon din po sa House, no? Sa House, ano? Sa House of Representatives din po, ay walang nag-object. Wala din nag-object. Okay? Makikita nyo, Wednesday, February 1, 2012, ang nag-introduce nung resolution, okay, ay si Representative Binay. Naka! At tinanong ni Deputy Speaker, Representative Garcia, is there any objection? No, Your Honor! Silence. Silence. So, ibig sabihin po niyan, okay sa lahat ng kongresista at senador na classified ang liquidation malupit talaga. at accounting ng allocation ng bawat isang congressman at senador. So, ibig sabihin, yung tinatawag po nilang MOOE or Maintenance Maintenance Operations and Other Expenditures, MOOE. Okay? Billion po yan. For this year, ang Kongreso, ang MOOE ay 13 billion. Ang Senado, it's 3.2 billion. 13 billion. And for your information, people of the Philippines, you do not have the right to question or ask. Gets nyo? You have no right to question or ask kung saan ginamit ng mga kongresista yung budget nila. Di ba? Ayun ang tinatawag na lantarang iniiputan tayo ng mga congressman. Nagbabayad tayo ng tax para pondohan ng kapritsuhan ng buhay nila. Yan ang ganun. Yan ang katindi. That's how corruption made legal in the Philippines. Bakit? Bawal mong questionin. Sa madaling salita, sino ho dito ang asawang babae? Taas nyo kamay nyo. Magkaroon kayo ng batas sa bahay ninyo. Bawal nyong questionin ang asawa nyo kung saan galing. Masaya kayo? Pangalawa, yung mga asawa nyo, taas mga kamay ng mga babae dyan. Bawal nyong questionin yung mga asawa nyong lalaki kung magkano ang sahod nila at saan nila dinadala. Taas nyo kamay nyo. Payag ba kayong ganun? Di ba? Bawal mong questionin. Bakit? Hindi pa pwede yun eh. Actually, sa totoo nga, yung sahod pa nga ng asawa ninyo, ang nagpagod pa nga doon, asawa ninyo. But since you are part of united kayo as one, because pag kayo pinakasal, kayo ay considered as one, may karapatan kayong malaman ang sweldo ng asawa ninyo para sa bahay ninyo. Tama, mali? Diba? Tama, mali. Kailangan eh. How much more sa Congress and sa Senate wherein this is not their money. This is our money. Naintindihan nyo ba? Yun yung sahod ng asawa ninyo. Sila nagpagod dun pero kine-question ninyo eh. Mga asawa eh. Oh, saan mo dilala yung sahod mo? Oh, kinsenas na. Saan ka na naman galing? Ba't amoy chiko ka? Oh. Di ba? Kine-question nyo nga yun eh. How much more? Eto. Pera natin ito. Tax natin ito.
Tapos bawal nating alamin kung saan nila gagamitin. Oh. This is our money. Mantakin mo yun, pera ng bawat isa. Pinagpagura natin. No, ako nga eh. Pagod na ako sa buhay ko eh. Naandok na nga ako eh. Parang yung secretary na yan, andok na nga eh. Pagod na pero kailangan mag-live eh. O hindi, wala tayong ano eh. O, kailangan tayo magtrabaho eh. Tapos, pagbabayad tayo ng tax. Pagbayad ng tax natin, hindi natin pwedeng tanungin kung saan nila gagamitin. Ay kung ganyan pala sistema, takbo na lang din akong congressman. Biro lang. Hindi po talaga yun ako. Wala ho ako dyan ng plano sa ganyan. Pero nakakairita lang, di ba? Isipin mo na mabuti yun. And yung mga nagmamalinis na mga senador, mga nagmamalinis na mga congressman, ngayon sasabihin nila, they would question the audits ng mga department. Can you see the hypocrisy? Di ba? Can you imagine the hypocrisy nitong mga congressman natin tsaka senators? They would question kung saan ba tama bang nagamit ng mga departamento yung kanilang pera. Pero sila, you cannot question them kung saan nila dinala yung budget ng opisina nila. So there is an 18 billion na pera ninyo, ng taxpayers, ng taong bayan. Bakit ninyo? Ba't di mo pera? Di ka ba nagbabayad ng tax? Nasa China po kasi siya. Na-classified ang accounting at liquidation. Okay. So, sabi nila, nililiquidate naman daw yan. Okay. Tama. Pero ang sistema po ng liquidation nila, okay, ang sistema ng liquidation po nila actually, nililiquidate nila pero bawal nyo lang makita. Yun lang naman yun. Sila lang makakakita. Anak ng wet. Kasi nga classified eh. Diba? Na rin sa concurrent resolution number 10 ay liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives, that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses, MOOE, were utilized or expended in the performance of their legislative functions. So ano yung ibig sabihin po niya ng liquidation by way of certification? Wala, gagawa lang silang certificate. O, ginamit namin to sa ganito, walang resibo. Halimbawa, si Congressman X, ang pangalanan mo na, Romualdez. Kanyang MOOE ay 20 million. Ano ang required kay Congressman X? O, pirmahan lang niya. Certification lang, mga friends. Na ano? Itong 20 million na ito ay ginastos niya saan? Sa MOOE. Tapos na. That's it. Ay, kaya grabe. pag nag-audit, ang makikita lang ay yung mga certification. Wala po kayong makikita, hindi po required ang resibo. Nako! Okay? Bakit? Patay tayo dyan nila ng resibo? Ay, booking. Babalikan natin yung speech ni Lacson. Ano yung Lacson? Na kinatigan, ibig sabihin, all senators agreed with it, no? Noon. Ang kanyang rason ay alam mo, grabe, tama ka dyan, Garski. Isang Word document lang at pirma nila is equals to million. Dinaig pa mga scammer, ano? Hindi, alam mo, ito at least yung mga scammer, nagtitake sila ng risk. Bakit? O, di ba ngayon, nasan sila? Nasa Japan. Ito to, di ba? O, nag-risk sila. So, mawawala muna sila sa Pilipinas hanggang ganon yung issue. O, di ba? Ito mga congressman natin, walang risk, pipirmahan lang nila, wala nang pwedeng kumwestiyon sa kanila. Ang galing. Iyan ang Pilipinas.
na nagsasabi, eto matindi. Hindi nyo kaplastikan. Ano? Sara Duterte, saan mo ba ginamit yung confidential fund mo? Saan mo ba gagamitin yan at wala kay liquidation? At wala ka resibo, ha? Wala. Bakit wala ka, ha? Ganon ka-plastic ang mga kongresisman na pinangungunahan, Nino? Ni Franz Castro. Franz Castro, saan mo ba ginastos yan? Kala mo naman siya? Hindi, di ba? Tanungin kita, Franz Castro. Asan ang liquidation ng ano mo? Ipakita mo nga sa taong bayan. Ay, bawal nga pala, classified. Utot mo. Eto, bakit daw certification na lang? Kasi daw, it is also incumbent upon the Commission to understand that to impose a more rigid requirement on Congress will be too burdensome. Grabe naman! Problema pa, dagdag trabaho daw sa kanila yon, mga brad. Kawawa naman ang mga kongresista natin. Yung ipunin lang yung mga resibong ginastos nila, dagdag trabaho daw. Wawa naman sila, brad. Maawa naman kayo sa mga congressman natin. Ang lupit. Ang lupit nyo, mekos-mekos lang yan. Tornado lang yan, mga insan. Grabe. Ang lupit ninyo, mga congressman, ha? That it may hamper members of Congress in performing their legislative. Grabe yun. Hihingi mo lang yung resibo ng gastos mo. Ayaw mo pa, brad. Mekos-mekos lang yan. Isipin mo yun, ha? Iipunin mo lang yung resibo. Pag nagpagas ka, pag bubunta ka sa lugar mo, kukunin mo lang yung resibo. Burdensome daw yun. Mekos-mekos lang yan, brad. Para tornado. Mga insan. Grabe naman. Ibig sabihin, pag rigid daw ang requirement, masyado daw itong mabigat para sa mga senador. Na insan, sobra na laloko tayo diyan. At congressman. At kung rigid daw ang requirement ng liquidation, baka hindi na raw makapagtrabaho ang mga senador at congressman. Yaan ang sinabi ni Senator Lacson sa kanyang... Kawawa naman kayo, mga congressman! Anak kayo ng duwete, nakakapagod naman yung trabaho nyo, mga insan! Isipin mo, mga insan, mabuti ba yung mga tornado, hirap na hirap kayo. Mga insan, ipon lang resibo. Patay tayo dyan, mga insan. Wawa naman kayo. Sponsorship speech nung 15th Sobra Congress. Na yan, pare. At ni isang senador. Ulitin ko, according to the records of the Senate, kahit isang senador ay hindi nag-object. Walang Ganun nag-object. Din po sa Congress. Abay, mekos-mekos yan. Hindi nag-object. 2011 yan, mga matitikas na congressman natin, mga insan. Yang akbayan, nasabi nila for transparency sila. Hindi po sila nag-object. Hindi sila nag-object. Franz Castro, mga kasama mo dyan. Megos kayo, mga brad. Yang bayan muna, hindi rin po sila nag-object. Yang Kabataan Party List, wala pa ata sila noon. Pero kasama sila sa Makabayan Block, hindi po sila nag-object. Wawa naman tayo, mga insan. Lahat po nangangaw tungkol sa transparency, accountability, kailangan daw may liquidation. Naku naman. Isa po sa kanila ay hindi nag-object. Patay tayo dyan. Kasi nga, nakikinabang po sila sa legalized corruption na ito. Hindi po ba, pag ikay binigyan ng 20 million, 20 million, at hindi ka nakapag-produce ng resibo, ano ka? Kurap! Ano ka? Pakisagot po. Kurap! Kung yung binigyan nyo po ng 20 million, ay ginamit yung pera at hindi nakapag-produce ng resibo. Ano na? Ano po sila? Korap! Ano po sila? Korap nga! Ulit-ulit ko na. Pakisagot po. Sinagot sa comment section. Mandarambong. Pag binigyan mo ang isang tao ng 20 million at hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano ginastos yung 20 million na yan, ano na? Ano po siya?
Ay, insan. Kurap yan, insan. Diba? Kayo po ba, mga taong bayan, mga taxpayers, papayag po ba kayo na bibigyan nyo ang isang politiko ng magkano? ng 20 million, 50 million, okay? Ang isang congressman po, iita ninyo to sa utak ninyo. Ang term po ng isang congressman ay 3 years. Sa 3 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng 100 million. Yung 100 million na yan, certification lang po. Anak ng wedding! Daming bebot nun. Ilang bebot yun, Garski? 100 million? Amay, mekus-mekus siya, mga insan. 100 million? Pwede ka na maging tamad niyan, insan. Di ba? 100 million yan, ang laki niyan. Ang birang ano yan, 100 million, insan. Isang taon lang yan. 3 taon ka dyan. Walang Diyo. Abay, kaya naman pala nagagasto sila para maging congressman. Ganun kalaki. Ang kailangan para masabing okay, audited. Hindi po nila kailangan magpresenta ng resibo. Ang lupit. Liquidation by certification. Nako. So, ikaw na taong bayan na nagbabayad ng buwis, papayag ka ba na halimbawa, si Kabataan Party List Congressman, bibigyan siya ng MOOE. Makakabili ba ng maraming armas yun, yung 100 million? Nagtatanong lang ako, ilang armas kaya yung 100 million? Magkano bang armas ngayon? Okay, for 3 years, kasi yan ang term ng congressman, bibigyan siya ng sabihin natin 60 million for 60 million? Magkano ilang armas kaya yun? 3 years. Papayag ka ba na ang gagawin lamang ni Kabataan Party List? Ay, boylet, ay, grabe naman. Jigulati, go, sobra yan, insan. 150 lang ngayon, ba't kailangan mo ng milyon-milyon? 150 lang ngayon. Ay magsusulat na itong 60 million na ito ay ginamit namin sa MOOE. Hindi pwedeng pangalanan yung insan, yung ekos-ekos nila. Yung kanilang mga jowa, di pwedeng pangalanan. Binili ko ng iPhone. Itong jowa kong isa. Ito, binili ko ng Samsung. Lupit talaga ba? Papayag ka ba? Okay ba yan sa yung ganyang patakaran? Ganyan po ang patakaran nila. Liquidation by certification. Sa Senado po, okay? Sa Senado, isang term ng senator ay 6 years. Sa 6 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng $500 million. $500 million. Ilang GSA 1250 na yun? May bago na, 1,300. Kaya naman pala. Muntik na ako mag-comment, di na nga. Ang swerte ni Jet Li. Hindi, bakit? Maganda yung motor niya. Kayo naman. Masyado naman kayo. Huwag ganun. Isang senador for 6 years, $500 million MOOE. Papayag ka pa? Ikaw na nagbabayad ng buwis. Taong bayan na nagbabayad ng buwis. Papayag ka pa ng isang senador ay bibigyan for 6 years na MOOE na pwedeng umabot ng $600 million. Ang sasabihin lang sa inang senador, ang $500 million na ito ay ginamit ko sa MOOE. That's liquidation by certification. Papayag ka ba niyan? Ako hindi ako payag. Sabihin nyo lang kung papayag kayo. Hindi ako payag dyan. May magagawa ba kami, Sas? O edi, huwag na kayo makisali dito sa aming pag-uusap. Diba? That's legalized corruption. Hindi sila magbibigay, hindi required ang resibo up to the last centavo.
Ngayon, yung iba naman dyan, sabi nila, sumasang-ayon sila kay Lacson, no? Nako. Sabihin na natin na burdensome. Sabihin na natin, no, na burdensome Na? ang mag-liquidate na may resibo. Sabihin na natin. Napakahirap, sabi. Yun ang ibig sabihin ng burdensome. Sa gabal sa trabaho, napakahirap. Kaya, hindi na dapat magbigay-bigay ng resibo insan. Huwag kayo mag-tornado. Wala nang ganong tornado. Basta insan, okay na yung pirma mo lang, ayos na. Ayos talaga mga congressman natin, ano? Tsaka mga senator natin, ang tindi. Ay, lulupit nyo, kaya naman pala. Nagsisiksikan kayo dyan. Ay, hindi po totoo yan. Yan po isang malaking katarantaduhan. Ay, grabe Bakit? Naman yan. Sas, mga Ang bunganga ating sistemang mo. pampolitika ay kinopya po natin sa United States. Ang Nako. Kongreso, ang Senado, ang House of Representatives natin at Senado, yung structure na yan, kinopya po natin yan sa United States. Eh, ano ba sabi? Ito po ang patakaran Sa? pinagkopyahan natin. Sige nga. Okay? Ito po ang website ng United States House of Representatives. Tingnan na natin. Mayroon po ditong section na nakalagay State of Disbursement. Ibig sabihin mga nagastos. Okay? Sabi dito, the Statement of Disbursement or SOD is a quarterly public report. Ibig sabihin every 3 months ay public report. Lahat ng resibo at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leadership officers, and offices. Ibig sabihin, lahat ng involved sa House of Representatives, no? Ngayon, gaano ba ito kadetalyado? Okay, papakita ko sa inyo, ha? Ito yung, ano lang to, ha, guys? This is the report. Okay, ang report nila from April 1, 2023, June 30, 2023, part 1 pa lang po ito ay 1,110 pages Ano yan? Okay, part 1 of 3, ibig sabihin, meron pa iba tong parts. Ngayon, makikita mo dito, okay, halimbawa, opisina ng House Speaker. Okay, ayan ang Office of the House Speaker, General Expenditures. Makikita mo dito, detalyado yan. Dito may summary. 'Di ba? May summary. Personal compensation, ganun ang presyo, travel, rent, etc. May summary. And then meron po ditong detailed break. Sa madaling salita, ang ginaya lang natin ay yung format ng Congress at Senate ng Amerika. Pero sa Amerika, they're required to show the receipt and talagang nakadetalye kung saan ginastos yung kanilang pondo. Sa Pilipinas, nakakapagod. Nakakapagod ang ilista ang gastos mo sa isang taon. Burdensome. Burdensome, ibig sabihin, istorbo sa buhay. Istorbo ba? Pambihira, Down. Halimbawa, ito, mga personnel. Diba? Mga personnel. So, nakalista dyan lahat ng personnel. Okay? Magkano ang kanilang posisyon at ang binayad sa kanila. Grabe. Mabubuking kasi sa atin na binabayaran yung mga ensimada vlogger. Binabayaran si attorney. Para tirahin si senator, ganun. Mabubuking. Diba? Patay. Paano? Lalagay mo dyan, troll farm cost. Diba? Para patahimikin si para yan. Diba? Mabubuking. Kayo naman. For that quarter. Very detailed po yan. Very detailed. In-invest kay Excel. Ganun. Di mabubuking. Diba? Yari. Binayaran ng GMA o kaya ng ABS-CBN o di kaya ang para hindi na i-discuss yung ko. Paano na? Kita nyo? Kahit cloakroom floor assistant, malalaman mo ang sinweldo for the quarter. Grabe, no? Diba? At
sino yung binayaran. Nako. Okay, ganun po kadetalyado. Okay? Tingnan naman natin yung mga expenses. Nakikita nyo yan? Grabe, pati taxi, Kasi mahirap sa kanila, baka lagay natin, pag mga congressman natin, nalagay dyan, fake taxi. Yan, lagay dyan. Taxi. Nandun yung presyo. Meals, lodging. Taxi. Wi-Fi. Grabe, pati Wi-Fi. Nakalista, insan. Napaka-greedy, insan, no? Diyan pati Wi-Fi use. $8 naka-record. Naku po. Makikita mo, 'di ba? Kung kailan ginastos, sino ba 'yan? 'Di ba? Nakikita niyo kung gaano kadetalyado 'yan. Taxi ride, naka-taxi lang yung congressman. Taxi sharing, Grabe, naka-taxi lang yung congressman. So, paano masasabing burden? 'Di ba? Anong burden? 'Di ba? Tingnan nyo, $2. $2 nakalagay. $2.69. Ano yun? Naka-record meals. Grabe namang meals. May pagkain ba sa American $2 lang? 100? Mga gano, 150? Hindi kaya ano yun? Ibang pagkain nyo, 150? So, ibig sabihin mga friends, hindi totoo na mababurden sila. Diba? Hindi totoo yan kasi may staff na nagli-liquidate. Ang totoo niyan, kaya ayaw nilang mag-liquidate up to the last centavo kasi nga legalize ang corruption. That's the truth. Kung ikaw na OFW, na domestic helper sa Hong Kong, pwede mo bang sabihin sa amo mo, pag binigyan ka ng, sabihin natin 1,000 Hong Kong dollars na pang grocery, pwede ba sa amo mo na magsusulat ka lang ng certification na yung 1,000 na yon ay ginamit mo for grocery? Baka gawin ng mga asawa yan. Asan na yung sahod mo? Eto, may certification ako. 15,000. Eto, nagamit ko. Saan mo ginamit? Sandali, burdensome yan. Burdensome. Wag mo na pakialaman kung saan ko ginamit yung 15,000, ha? Burdensome yan. Bawal ilista dito kung saan KTV ako kumain. Grabe. Pwede ba yun? Hindi ba? Magbibigay ka ng resibo up to the last centavo. Okay? Yung mga na-late po, i-replay nyo na lang mamaya, no? Pwede namang i-replay yan, no? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung saan napupunta exactly itong 13 billion. Naku naman. Di ba hindi naman classified fund yan? Naku. Pero bakit hindi naman niya confidential fund, di ba? Pero bakit classified ang liquidation? It's because it's burdensome. Ako nasasagot sa yung paulit-ulit. At accounting ng bawat isang senador at congressman. So, ibig sabihin, that's confidential fund. You know, meron tayong principle sa accounting, substance over form. Wow! Nakalagay sa budget ninyo, MOOE. Pero in substance, yaan ay confidential fund kasi ang kanyang liquidation at accounting ng bawat isang congressman ay classified. Therefore, it's like, in substance, it is actually a confidential fund. The next performance will start momentarily.